mga bagong programa at pagsasanay para sa mga micro, small, and medium enterprises ating tatalakayin kasama si Ms. Maria Fe Avila, OIC Executive Director ng DTI Philippine Trade Training Center. Ms. Avila, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo, sa mga nakikinig dito sa programa natin. Una po sa lahat, ano po ba itong tinatawag ninyong SEAL Beta Program? At ano po ang layunin ng programang ito? Ang SEAL Beta Program po ay nangangahulugan ng Small Enterprise Acceleration Lab, Business Expansion through Training. So layunin po ng programang ito na mapataas ang kaalaman ng ating mga micro-entrepreneurs sa pagnenegosyo upang ito'y mapalago nila at mapalawak. Kasama po dito ang mga pagsasanay tungkol sa product diversification, sa costing and pricing, at saka sa kung paano sumali sa mga trade fair kung saan pwede nilang ibenta yung kanilang mga produkto. So meron din po itong component ng mentoring, so after ng training, at ganoon din po yung sinasabi nating actual na trade fair simulation. And sa huli nito ay sinasanay din sila kung paanong silang mag-pitch ng kanilang business ideas at ng kanilang mga product upang sila makahimok na may bumili ng kanilang mga produkto. Okay, so ma'am, ang nangyayari po dito, tinutulungan natin yung mga micro and small enterprises Tama na po. mas mapaganda yung kanilang pagninegosyo. Tama po. Ayan, yan naman talaga. Diyan magaling ang DTI. Oo. Ano po bang example ng mga businesses na ito? Ano po yung mga produkto nila? Karamihan po, lalo na kahit noong mga nakaraang taon at hanggang ngayon sa nasimulan namin sa Cebu City, karamihan po dito ay mga sa pagkain. Food. Sa pagkain, tsaka non-food products like yung mga crafts, home decor, pero meron na rin pong tungkol sa mga services, kunyari water purifying services. So, very diversified po. Yung kasi wala naman po tayong gaanong pinipili na, kumbaga kahit sino pwedeng sumali, basta gusto nilang mapalago yung kanilang negosyo. At sila'y nandun sa antas ng micro-entrepreneur na sinasabi natin. Okay, so sinimulan po natin ito sa Cebu. No? Cebu. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung mga nangyari sa Cebu, ano yung mga negosyanteng sumama dito sa ating SEAL Beta Program? Sa Cebu po, meron po tayong mahigit na 30 participants sa SEAL Beta training program natin. At ito ay, mga sumali po dito ay yung mga nasa field ng mga pagkain, meron dong mga confectionaries, meron dong mga pampasalubong, meron dong lechon, kasi sa Cebu nga, di ba? Sarap. Lechon in a box. Oo. Anong bayan nga yun anong bayan? Karkar. Yes, Diba? po. Although hindi ako taga Cebu, pero Okay. meron sila dong meron dong sumali na ang produkto nila ay lechon. Lechon in a box? Lechon in a box. So, Dumadayo pa kami, partner, mula Para Cebu siya City yung pumunta mga- dyan. Oo nga eh. Di ba nag-order pa nga tayo minsan ng lechon? Pwede. Pina-fly in Yes, pa nga yun. from Cebu minsan, di ba? Oo. So yun yung mga kasali po doon sa natapos nating training sa Cebu. At marami pa, medyo maraming klase ng mga business ang mga sumali doon. Food kasi, pag Cebu ang pinag-uusapan na pagkain na rin ang isa sa kanilang mga ipinagmamala. Kami nakita nga ako sa airport kasi I was recently in Cebu. Parang alternative to the usual dried mango. May nakita kong organic dried mango. Oh, paano naman yun, Hindi ko nga partner? alam paano siya. Hindi. I mean, so nakalagay dried. organic dried mango eh. So, tinry ko. Sabi ko, baka walang lasa to kasi organic. Oh, ano, kamusta Pero naman? actually, masarap siya. Ah, Oo. okay. So, at Marami I na feel sila. healthier kasi organic. But it was something else. And marami pa pong ibang mga produkto, no? Yung mga OTAP dyan eh. Tsaka Yes, yung mga yes. cookies ninyo eh. Yung mga pampasalubong, meron Yes. pong mga entrepreneurs na sumali na ang kanilang dinadala ay mga pampasalubong. Alam mo, ma'am, may mga negosyo naman tayo sa probinsya na hindi necessarily yung mga pampasalubong. Yes. Hindi niya din po ba papasukin yun? For example, ang mga Tagalete, Samar, ano ba yung ano partner? Banig? Banig. Sorry, yung banig. yes. Hindi niyo ba sila Yeah. tinutulungan para ma-develop yung negosyong yan? Yeah. Tinutulungan din po natin sila. So bukod nga sa pagkain, yung mga non-food products, lalo na kung ito ay mga business ng mga micro-entrepreneurs, sigurado pong tutulungan sila, lalo na kung yun lang talaga yung main source doon sa kanilang lugar, ng kanilang pagkakakitaan. Sometimes kasi ma'am, yung problema is may produkto sila pero hindi nila madala doon sa mga sa market ba? Yung mga maaayos na kung saan man yung nagbebenta, no? Parang
meron ba tulong din tayo sa kanila para madala yung kanilang produkto? Meron po. Ang ginagawa namin ngayon, after namin silang bigyan ng kasanayan nga, syempre may network din si PTTC, no, sa ibang government din closer to our home within the DTI. So, kung may pagkakataon na maisali sila sa mga trade fairs na ginagawa sa mga sa regions at saka sa national level. So, tinutulungan po namin silang mailapit doon. Bukod doon, meron din po kaming mga kapartner na nasa e-commerce na. So, lalo na para sa mga yun talagang legit na mga micro-entrepreneurs, yung hindi, parang nahihiya pa silang sumali sa mga, kunyari, malalaking e-commerce marketplaces natin. So, meron po tayong pinartner na isang parang social enterprise, ano din siya, on e-commerce, wherein yung ating mga micro-entrepreneurs, pwede nilang ilagay doon yung kanilang produkto para ma-market nila ito. Yes, medyo intimidating kasi rin minsan. Yes. Tsaka sometimes you think, ano ba yung requirements Correct dyan? po. So, hindi ka na gaganahan sumali pa. Yes. Dahil ang daming hinihingi minsan. Yes. So, at least natutulungan po natin Yes. At sila. saka ang DTI din po kasi meron na rin kaming Otok Marketplace. Na, Saan ba DTI, yan? Sa Facebook? One product? One Town, One Product. Sa Marketplace. Facebook ba yan? Talagang ano siya, marketplace, e-commerce marketplace po siya ng DTI. So, okay. yes, I didn't oo. even know. So, Ako pwede nga, ako yeah. mag-order dyan? Ay, palagay ko po, yes. I mean, sa Facebook siya? Is it Hindi po. Meron din sila sa Facebook, pero meron May talagang website. ginawang website, ang DTI. Okay. Oo. Okay. So, pupunta naman po tayo dito sa trade fair simulation. No? Ano po ba ito at anong layunin niya? Yeah, ito yung isang pinakamahalagang aspeto ng training kasi dito nila mapapractice nga yung kanilang nakuhang pagsasanay doon sa training na yon. So tinuturuan sila paano mag-display ng kanilang mga produkto, ano yung tamang lighting, mga ganyan. Kasi syempre sa liit nila ng mga micro-entrepreneurs, hindi na nila kayang kumuha pa ng mga tutulong sa kanila na babayaran nila. So yung mga ganong basic, tinuturo natin yun doon sa training. Pangalawa doon is paano makipag-usap doon sa mga bibili. So at saka paanong mag-compute ng mga ng costing and pricing, ano po. Yes. So after ng trade fair simulation, meron talagang actual na bilihan doon. May iniimbita kaming, tinatayo namin ito sa isang malapit doon sa training place. And then they are given the chance to display their products, to entertain buyers, and to sell. Yun ang maganda. Talagang makakabenta sila doon. And then after that, ay bibigyan namin sila ng feedback kung saan sila kailangan pa mag-improve. Okay. Ma'am, nagsabi po, nagbibigay daw kayo ng cash grant din, no? 25,000. Pero syempre yung 25,000, medyo maliit yan sa panahon ngayon, no? So, una-una, paano nyo po napipili yung mga makakatanggap nito at ano yung mga nakatanggap, anong mga negosyo yan para sa kaalaman ng ating mga kababayan. At meron po ba tayong pautang din? Kasi medyo kailangan mo ng kapital. Itong si partner niyan, ako, multi-million na negosyo sa kanyang mga damit. Ano no? dun sa SB Corp? SB Corp. Oo. Ay, Kailangan mo pa ba ng pera? actually, may program Tayo kailangan yan, no? At kasi Meron. tumutulong rin tayo. May mga empleyado tayo. Tama. May mga partnership din kami sa SB Corp na ginagawa Opo. ngayon. So anyway, pag-usapan natin yan later on po. Pero dun sa tanong po ninyo, sir, tungkol dun sa cash grant na 25,000, maganda po this year kasi dati parang 3 lang yata yung bibigyan nila nung cash grant na 25,000. Ngayon naging 10 na siya. Okay. To really encourage the micro-entrepreneurs. So dito po ang naging batayan may panel of judges tayo na kinukuha upang i-judge yung mga nagpipitch ng kanilang business ideas at mga products. Ito ay based doon sa criteria ng innovation. Siyempre, alam naman natin, kailangan talaga ngayon very innovative tayo, sustainability, and even the potential to grow. Okay. Yun yung mga nagiging basihan. At ito ay napakalaking tulong para din makapandagdag puhunan nila. Ngayon dun sa tanong po ninyo about Sa pautang the naman. pautang, Oo. maximum of 500,000. Mula sa inyong Wala. tanggapan po yan sa Hindi PTTC? po, sa kapartner po namin na bangko, yung BPI, Yes. BPI Direct. Bangko okay. Direct. Oo. Kasi Okay. kapartner po namin dito ang BPI Foundation. 10 years na po namin itong ginagawa. Okay, so ang sinasabi niyo po, kung kasama kayo doon sa mga 10 na nabigyan nitong 25,000 cash grant, ibig sabihin na review na yan ng panel of judges Yes. and kumbaga worthy of support Yes. at maayos yung kanyang business plan. Yes. At pwede nang gamitin itong mga dokumentong ito and all sa pagkuha ng business loan
Isa mula po naman yan. sa BPI. Yes, so isa po yung nagiging batayan nila para sa pag-evaluate ng loan na i-apply po ng mga micro-entrepreneurs. Ikaw ba, partner, nag-loan ka ba o humingi Hindi ka pa sa nga mga eh. magulang mo? Grabe ka. Ako lahat. Ikaw lahat? Oo. Hindi, syempre, tuloy magalit yung mami ko, bigla nanonood. Hindi, actually, ako lahat talaga nag-start ng Nina Inabel. Talaga? Yung clothing line ko po, hand-woven clothes, katulad ng suit ko ngayon, so mga hinabi, gusto ko mga yan. bagay na hinabi. So tulungan niyo po kami. Hindi lang po, marami naman po kami nga sumusulong sa ating mga traditional na Yes. fabrics. Okay. Ano po ang susunod na hakbang ng SEAL Beta Program pagkatapos ilunsad ito sa Cebu City? At paano po makakasali ang mga micro-entrepreneurs sa mga susunod na SEAL Beta Programs? Yung pong mga, after po ng Cebu, meron po tayong isasagawa pa sa Zamboanga City this October, sa Pampanga at sa Tuguegarao. So sa taong ito ay may 4 tayong runs no, in different parts of the region. Ngayon, para makasali po sila, pwede po silang lumapit sa amin mismo at saka sa DTI regional offices na nabanggit ko po. And para makasali po sila dito, dapat yung kanilang negosyo ay mahigit ng 2 taon. Tumatakbo na, Tumatakbo kumbaga. ng 2 taon at Alright. saka yung kanilang asset size ay hindi lalagpas ng 2 million. So qualified po sila pag gagano. Asset size. Asset size. Okay. Okay. So kasi importante, ma'am, na malaman ng ating mga kababayan, kasi maliwanag na rin yung benepisyo no, na makukuha nila dito sa programang ito. Paano sila kakontak sa inyo? Kasi kung paano po kung may interesado, saan nga po yung mga lugar? Zamboanga? Zamboanga, Pampanga, and Tuguegarao. So I would suppose meron kayong DTI Regional Office Yes, sa Tuguegarao, sa Angeles, or Meron San po. Fernando, Yes po. and sa Zamboanga City. Zamboanga O, so City. yun. So nung kontakin niyo po ang DTI at ang Philippine Training Training Center, dito lang yan sa may Pasay, di ba? Sa Yes may Roas po. Boulevard. Yes po. Okay. At baka may telephone number po kayo, ma'am. Iwan ko na lang po yung mismong telepono ko, 0917. Okay lang po Wow. ba? Maraming 0917 4338125 at ang email po namin ay learn@pttc.gov.ph. Okay, hanapin po namin yan. At siguro, i-type lang naman nila yung mga keywords po, mga Yes. SEAL Beta program. Yes. Ano? Paano po nakakatulong itong SEAL Beta sa pagpapaunlad ng ekonomiya dyan po sa mga rehiyon? Dahil po sa pagsasanay na bibigay natin sa kanila at kung sila'y pala rin makakuha ng puhunan, ay makakapagpalawak sila ng kanilang negosyo. At dahil dyan, syempre, mag-i-employ po sila ng mas marami. So, sa ganung bagay po ay siguradong makakatulong po tayo sa mga sa lokal na ekonomiya. Okay? So sa ating po mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa, no, ito po yung inyong oportunidad na matulungan kayo ng ating pamahalaan na mapalago yung inyong negosyo. Yung negosyo kailangan 2 years na, ang assets nyo kailangan mga... Paano po, ma'am, kung hindi abot sa 2 million yung assets? Okay lang po. Dapat basta hindi umabot hindi sa lalagpas wag na. hindi lumagpas. sorry, Kailangan hindi lower than lalagpas. 2 million. Hindi lalagpas. Oh, so hindi Kasi lalagpas. small lang. Okay. Small lang kami. Wala kami Micro. milyon-milyon. I Walang doubt- ganon. I doubt it, Oo, partner. Hindi po diba? ako naniniwala. Joke. Totoo po. Okay, ma'am, mensahe nyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Sa inyo pong nakikinig ngayon, ang aming pong mensahe sa aming mula sa Philippine Trade Training Center, wag po tayong tumigil na maghanap ng oportunidad upang matuto, no? Lalo na sa dami naman ng pwede natin talagang pasukan na hanap buhay ngayon or negosyo ngayong panahong ito sa age ng digitalization. So, ang kulang na lang po, ang isang mahalagang ingredient po talaga dyan ay ating samantalahin yung mga available na mga training programs na ino-offer po ng pamahalaan at ganoon din po sa mga online, napakaraming pwede tayong learning resources na pwede nating gamitin upang tayo ay, ang ating mga negosyo ay lumago at mapalawak at makapagbigay ng hanap buhay sa maraming kababayan natin. Maraming salamat po sa inyong oras, Maria Fe Avila, OIC Executive Director ng DTI Philippine Trade Training Center.